Nakapansin na ba kayo ng buhawi katulad ng rumagasa sa isang barangay ng Nueva Ecija na sa lakas nito nasira pati ang Camp Pinpin na bagong tayong compound ng sikat sa social media na Kapinpin Brothers. Kapag umuulan, bumubuhos! Ganyan din maihahalin tulad ang swerteng dumating sa magkakapatid na online content creators na kilala sa tawag na Chief Allen, Sir Gabin at Captain Kelsey, Papa, nagsisimula pa lang tayo. ang Kapinpin Brothers. Sa simula nga ng 2024, ipinakita nila sa atin ang katas ng kanilang pagva-vlog, ang dream house na regalo nila sa kanilang Mama Beth, ang Camp Pinpin. Meron itong swimming pool, jacuzzi, home theater at glass house. Nakikita mo kayo na to. Ito regalo ko sa'yo sa atin to. Trip naman yung papa ko, yung garayan. Pero makalipas lang ang kalahating taon, ang Camp Pinpin, ganito ang sinapit. Pati yung gate, nakapo. Ang kanilang automatic gate Naglag na ako. nasira. Asa sila kayo si sila mama? Sila mama, tinundo. Ang mga gamit sa billiards area nilipad. Pati yung court. Ko yung bilyaran. Ano ko? Biglang gumanon lang, isang umulan. Biglang ikot. Ayun ang sa kagad doon, wala pa 30 seconds yan. Ang kubo tumaob. Pinaupar yung kubo. Ka! Sira yung kubo yun. Kahit easy tayo, hindi natin mababangon yan. Ang Camp Pinpin kasi kasama sa mga bahay na winalis ng buhawi nitong August 2 sa barangay Bacod Bayan, Cabanatuan City sa Nueva Ecija. Nagsimulang ordinaryo lang daw ang araw na yon. Buong maghapon po, sobrang init. Tapos, nung bandang 3 to 4 po, umulan na po. Ayan, parang ganyang ulan lang po. Sobrang Mahangin muna. Mahangin, ayun. Bago pa nangyari ang trahedya, ang best friend ni Sir Gabin na si Louie nagva-vlog sa harap ng bahay. Sobrang lakas mo ng ulan dito mga partner. Kasi po ang tawag nila sa akin dito, reporter nila. Sabi ko, i-vlog ko nga to kasi lakas ng ulan. At kung makikita nyo sa weather forecast na ito ay sobrang lakas po ng ulan mga kaibigan. Pero grabe oh, naririnig nyo ba? Pero makampas yung sobrang lakas po ng ulan, grabe. Ang hindi nila inasahan, mas lalakas pa pala ang bugso ng hangin. Sobrang, ay, pasok na ako. Lakas. Sabi ko, hindi normal Parang may instinct sa akin, pumasok ka na sa loob. Napakalakas! Sobrang lakas! Ayun oh! 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 Nung oras na yun, hindi ko pa nakikita yung mga nadadamage or nililipad. Pero napakalakas kasi gumagano yung pinto. Sina Gabin at Allen na mahimbing naman noong natutulog, nagising at lumabas sa kani-kanyang mga kwarto. Nagising ako sa may sa kami. Anit, grabe to. Napakalakas ng ipo-ipo. Sa kabila, yung akasya niya yung malaki. Ha? Ay, bali nga. Akasya yan. Wala si mama dito. Uy, check natin, baka may mapana. Parang may bumagsak sa bubong ko na sobrang lakas po talaga. Parang puno na bumagsak po. Tapos, parang inaakat niya po yung bubong talaga. Ang ilang mga pangyayari habang nananalasa ang buhawi nakunan ng CCTV. Sa video, makikitang umuulan na sa labas pero kalmado pa ang hangin. Ilang segundo lang, biglang namuti ang paligid.
Tila itinutulak ng napakalakas na hangin ang gate. Pagbukas ng tarangkahan, tumama ito sa alulod ng parking area. Nakakatakot nga po dahil yung gate po namin, ang kaya po niyan is 1,200 kilogram. Pero binuksan lang po yung gate namin na 1 segundo. Ganun lang po siya kabilis. Yung poste po dun sa may kanto po, Sumabog. maapoy po siya habang umuulan. Kita rin sa wide shot ng CCTV, si Louie na mag-isang nagva-vlog. Paglabas ko po, kulay puti na po yung nakikita ko. Sabi ko, uy, ano po ang ginagawa mo? Sabi ko ganun. Eh, yun nga, parang nagulat na rin po siya, nataranta rin siya. Sobrang, ay, pasok na ako. Lakas. Ang gamit sa loob ng compound, parang winalis ang kampinpin na ilang taon nilang pinag-ipunan sa loob lang ng 5 segundo. Nasira. Check ko yung glass house. Maswerteng hindi nabasag ang kanilang glass house. Pinagpapasalamat ko na lang, walang napinsala kasi yung kahit yung ibang mga kasama namin dito, parang tinangay daw sila. Mulan lang na malakas, pero yung paghampas, mga 5 segundo lang. UP lahat eh. Tingnan mo yung nangyari sa sa may billboard ni Sir, UP yung mga tubo. Ayan o, hindi bagsak, UP. Iniisip namin, kami lang baka ako'y natamaan. Nung tiningnan po namin, nagulat po kami. Ang kanilang mga kapitbahay, hindi rin nakaligtas sa bagsik ng buhawi. Pero okay lang po kayo. Nagulat nga po kami para ipo-ipo eh. Ito din oh, bagsak ila sir oh. Ang tricycle naman ni Joel, muntik na raw tangayin. Ito, yung motor ko, ito yung posisyon. Tinulak po yun na hangin papunta doon. Ang pinakamatandang puno sa kanilang barangay na nakatindig sa bakuran ni na Susan, hindi rin pinatawad. Ito yung puno ng mangga na nabuwal. Kung papunta rito sa bahay namin, sigurado tinamaan yan. Sira na naman yung bahay namin. Sa dami ng bagyo nagdaan dito, puro sanga lang ang nasisira. Ito nga lang ang talagang parang magic. Yung alulod na yan, kung nagtagal siguro, baka maaring na-fall down. Si Fe, nasaksihan daw mismo kung paano tinuklap ng malakas na hangin ang kanilang bubong. Nakita ko na lang po natanggal na yung bubong. Basa na po lahat yung mga gamit. Pati po mga gamit na mga school supply po. Pero ano ba ang talagang tumamang puot ng kalikasan sa barangay Bakod Bayan? Dalawang maaaring mangyari dyan, tornado o downburst. Tornado, may direksyon, ikot ng hangin. Kumpara sa downburst, iba-ibang direksyon ng hangin na yan at pababa siya. Sobrang lakas. Ayun o. Oh. Oh. Nabubuo isang buhaboy kapag may isang ulap na tinatawag nating cumulonimbus clouds o sa mas kilala na thunderstorm. So walang particular na lugar para masabi na ito'y prone sa tornado o buhawi. Ang bilis ng hangin ng mga ito mula 100 to 400 kilometers per hour. Kasing lakas ng bagyo na signal number 3. Usually, hindi naman niya kayang hugutin yung mga simento eh. Yung mga solid ground, yung mga solid walls and mga beams, yun ang pwede mong puntahan. Samantala, ang mga nasira sa Kampinpin, kanila na raw napaayos. Ito po, mga bago na pong base to. Ayan, yung base po na yan, bago na po yan. Nasagot halos ng kontraktor natin eh, no? Parang na-warranty, mga 200, 300. Kung kami po siguro magpapagawa talaga ulit ng from the start. Kakaayos lang po niyan. Pinabutasan po ulit namin ng bago para mas matibay na po yung kapit. Ang pamunuan ng Barangay Bakod Bayan nangako namang tutulong sa mga apektadong residente. Mag-report sila sa amin. Ang tanggapan po namin, 24 hours, nakabukas po yan. May mga tanod po kami dyan na nakaantabay. Handa po silang pumunta kung saan yun nire-rescue. Nakakatakot dahil kada may uulan. Kunyari po ngayon, umuulan po ganyan na medyo malakas, feeling namin mangyayari po ulit siya. Iniisip po namin talaga yung sa buhay po namin dito. Kasi itong Kampinpin, pwede po ulit siyang itayo, pero yung buhay hindi pwedeng buhayin. Hindi natin alam kung kailan paparating, pero kailangan natin maging handa. Wag natin ipagpapalit yung material na bagay sa buhay natin.
Sa loob lang ng ilang segundo, pwede tayong malagay sa peligro. Tinawpar yung Ka! Kahit easy tayo, di natin mabangon yan. Sa isang kisap mata, ang buhay natin pwedeng magbago. Kaya sa lahat ng pagkakataon, maging alerto, lalo't ang kalikasan talagang sakalam. Sobrang lakas! Ayun o! Oh! Oh! Meron daw tanod sa Talisay sa Cebu na tinambangan at binaril pero tila hindi tinablan dahil di umano sa suot niyang anting-anting. Sa pag-alingaw-ngaw ng putok ng mga baril kamakailan sa Talisay, Cebu, kung saan isang barangay tanod ang binaril ng isang nakamotorsiklong lalaki, pumutok din ang balita na ang target hindi raw tinablan ng bala. Nakita dyan ako nga gipusil siya pero wala na dutlan. Sinasi walo ka kinabuhi. Sa halip kasi na bumao ng bala sa dibdib ng target, nag-iwan lang daw ito ng sugat sa kanyang balat. Ang muntika ng maging kwento na lang ngayon, si Rene, hindi niya tunay na pangalan, na matapos tambangan at barilin sa dibdib. Heto, buhay na buhay! At ang pagkakaligtas daw niya kay kamatayan, utang niya sa kanyang agimat. Ako'y gikupta nga anting-anting. Ang tangkang pamamaril kay Rene nangyari habang papauwi siya umaga nitong August 10. Pagliko ginako diya sa may sitio Cruzan, pag ginakita na ko niya nga Agad daw siya nitong tinutukan ng baril. ang pusil gamit 45. Barog niya ditso man pusil. Wala di ko kalihay kay tungod sa nakalitan ko ba. Pagbuto niya, nanidapat ko nga murag bukat kayo. Mga to nga sakit eh. Dali. Sa kabila ng nangyari, nagawa pa rin daw ni Rene na makatakas. Diretso ra ko to. Dito sa unahan, hunong ko kay ang dugang sakit man. Pero ang bala na ipinutok sa kanya, hindi raw bumaon sa kanyang dibdib. Sa halip, nag-iwan lang ng mababaw na sugat sa kanyang balat. Mana yung laigo. O sakit eh. Napatunayan daw ni Rene na mabisa ang suot-suot niyang di umano anting-anting. Saan nanggaling ang itinuturing na anting-anting ni Rene na siya raw dahilan kung bakit tila siya bulletproof? Pag edad ko mga 40, gitagaan ko sa kong uyuan o anting-anting tungod sa klase sa amo ang trabaho kay tungod lagi tanod. Police support sa kumam sa Talisay. Dipinsa sa ako ang lawas. Isa itong kwintas na may dalawang palawit o pendant. Ang isa gawa sa kulay brown na tela na naglalaman ng isang bato. Habang ang isa naman merong imahe ng lalaking nagngangalang Emmanuel Sagrado o kung tawagin nila, Amahan. Si Amahan ang kinikilala nilang Diyos sa kinabibilangan nilang samahan, ang SCS o Sagrado Corazon Senior na mas kilala sa tawag na Tadtad. Amo na ingon nga Sagrado Corazon Senior Devotion. Pero Katoliko, may na akong Senior Sotolinyo, na ako ng mga santos. Ang Tadtad, sila yung mga walang takot na nagpapatadtad, nagpapataga at nagpapahiwa ng kanilang mga braso't gamit ang itak. Di umano, hindi raw kasi sila nasusugatan at natatablan ng kahit na anong patalim. Ayon sa tumatayong leader ng samahan na si Gabriel Sagrado, ang pagtatadtad isa lang sa 7 prosesong kailangang pagdaanan ng mga gustong sumapi sa kanilang samahan. Karang sa among pagkonsagra sa among ikataw, dili na pagpasakit, kundi pakita nga siya sagrado na, paghugas sa sayang sala. Pinagdaanan din daw ito ni Juanito nung sumali siya sa SCS noong dekada 80. Sinanatataron ka, muluhod ka, mag-ampo ka, imong isa-isa yung mga sa dayon, humantisingan ka.
Gidungog na bang imong ampo, di na makadutlan o na katantaron. Maliban sa di umano, hindi na susugatan ng mga patalim ang kanilang mga miyembro. Hindi na rin daw sila di umano tinatabla ng bala. Inoon, magsaksi ko, daghan na mga hitabo. Kaya nung naging chief tanod ang kanyang pamangkin na si Rene, taong 2022, hinikayat niya rin ito na sumanib sa kanilang samahan. Tuon ko daan. Kaya ang muluwasin mo, ang imo ng pagtuo. Pero bago raw iginawad kay Rene ang kanyang di umano'y anting-anting, marami daw siyang dapat gawin at sundin. Gaya ng hindi pagkain ng baboy tuwing Martes at Biyernes, hindi pakikipagtalik sa hindi niya asawa at ang pagdarasal ng 3 beses kada araw. Dapat manuman ka sa alas 6 sa buntag, alas 12 sa udto, o alas 6 sa hapon. Nagpatato rin daw si Rene ng salitang Latin sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan para mas lumakas di umano ang tinatawag na gahom o yung bisa ng kanyang di umano'y agimat. Nahulagan ng egosome, ako. Yung sayas o saya, ancient yun, ibig sabihin cover, defense, shield. Kung itatranslate natin yun, ako kasama ang defense. Ang paniniwala sa anting-anting ay napakalumang paniniwala ng ating mga ninuno. Noong unang panahon na yun, wala nang pulis. Pag meron silang anting-anting na dala, no, ang feeling nila may magpoprotekta sa kanila. The church doesn't believe in anting-anting. Naniniwala tayo na kung oras na natin ay oras na natin. Hindi naman masama na gumawa ka ng isang religious organization, yung doktrina ng simbahan na tinuturo, yun ang pakinggan nila. Sa kabila nito, matibay pa rin ang paniniwala ni Rene sa kanyang di umano'y agimat. Ito raw kasi ang pinagkakautangan niya ng pangalawa niyang buhay. Ang suspect sa pamamaril kay Rene, patuloy ngayong pinaghahanap ng PNP. Kailan yung kay Konia. Bisa ka helmet siya. Kinilala na ito ni Rene, di umano, si alias Chan. At hindi lang daw siya ang target nito, kundi lahat daw silang mga tanod sa kanilang barangay. Wala gini magkaaway na niya. Kausap nga nag-away mo. Ang kaaway raw talaga nito, ang kasamang tanod ni Rene, na suspect sa pagkamatay ng kapatid ni alias Chan, na si alias Daot. Sa katong pag pinusilay, wa gini ato. Pag human sa pinusilay, naabot ni dito kaya niresponde mi. Ang mga tanod, ilahang gipasangin nila nga. Ang nakaalitang tanod ni alias Chan, agad naman daw sumuko sa mga otoridad. Pero si alias Chan, di umano, hindi pa rin matahimik sa paghihiganti para sa kanyang kapatid. Nakadawat na may hulga sa mong ginubuhi. Pati ang anak daw ni Rene, di umano, pinagbantaan nito. Nag-abot sila ng hingalag alias Tiyan. Matong siya, bantay mo ha. Napapa mo, isukay na. Pamilya sa akong asawa o akong anak, iwanan ako pagwas-gawasa lang kay kuyawan ko itong kuwan. Sa pag-iimbestiga ng aming team, kasama ng mga otoridad, natuntun nila ang sinasabing bahay ni alias Chan. Dire lang ta, sir. Sir, mangutana ra ay. Siya nga kaya ang bumaril kay Rene? At posible nga bang ang isang lalaking binaril ng harap-harapan, hindi tatablan ng bala? Manay naigo. Masakit eh. Meron pa rin namang posibilidad na di bumaon yung bala sa katawan ng ating biktima. Bullseye ang mga kasagutan mamaya na. Barangay Tanod sa Talisay, Cebu, binaril ng harap-harapan pero himala raw na nabuhay. Ang bala kasi hindi raw tumagos sa kanyang dibdib. Sa halip, nag-iwan lang ng sugat sa kanyang balat. Manay naigo. Masakit eh. Ang lahat daw ng ito dahil sa suot niyang di umano, agimat. Ana ako gikoptan nga kuan man panuman anting-anting. Ang insidente, inireport daw ni Rene sa PNP at ang itinuturo niyang suspect, ang tinatawag niyang
si alias Chan. Hindi natin nahabol na meron tayong dispatch investigators to have a follow-up operations. Sa pagsasaliksik ng aming team, natuntun nila ang bahay ni alias Chan. Ang humarap sa aming team, ang nagpakilalang ina nito na si Estrella. Wala ko kabawag yung ato niya, wala ko kakita. Basta pag pasik, wala naging mga Doble dagok nga raw ito para sa kanilang pamilya. Bukod kasi sa sangkot sa krimen si alias Chan, kamamatay lang din ng isa pa niyang anak. Hindi ko gusto nga ko ano kaya madako-dako yun. May na maglinaw-linaw lang tata. Pero paano nga bang hindi bumao ng bala ng baril kay Rene na harap-harapang ipinutok sa kanya? Totoo ba ito? Ang mga pulis may teorya. Either po tumama muna sa hard object yung bala bago pumunta sa katawan ng ating biktima. At ang nagpapatibay raw sa teorya nilang ito, ang na-recover nilang piraso ng bakal na nakadikit sa damit ni Rene nung siya'y binaril. Kasi kung tumama, ibig sabihin, splinter na po yung lid, yun yung nakita nyo na kumapit doon sa damit ng biktima. Habang ang nag-iwan naman daw ng sugat sa kanyang dibdib, ang impact ng pagtama ng matigas na bagay na direktang tinamaan ng bala. Siguro, parang blunt force na yan, tapos uminit, so yun yung nag-cause ng malaking sugat. Kasi kung penetration po yan, maliit lang po yung supposedly na entrada po ng bala doon sa katawan ng ating biktima. Posible na nagkaroon ng pababago doon sa line of sight mismo nung gunman at hindi ito directly na nakatutok doon sa ating biktima. Kaya maaaring nagkaroon lamang ng pagdaplis ng bala at hindi ito dahil sa kapangyarihan ng anting-anting. Wala na igo, diretso rin kiskuha ang bala. Para sa ating mga kababayan na magtatangkang gumamit nito bilang kanilang pananggala sa tingga o sa isang bala, sila ay dinidiscourage na gawin ito sapagkat walang katiyakan na magiging ligtas sa kanilang buhay. Tumalab man ang di umano'y agimat o hindi, ang mas mahalaga kay Rene ngayon, ang kaligtasan niya at ng kanyang pamilya, lalo't hindi pa rin daw nahuhuli si alias Chan. Ako, bisag na ako saligan nga anting-anting wa ako magsalig nga kapantir ako mukos gawas gani kay kuyawan ko kanang na mga maamong mga tao ba. Nitong August 15, nagsampa na ng kaso si Rene laban kay alias Chan. Frustrated murder, ang penalty niyan is ranging to 12 years to 20 years. Saligan ko sa balaod na maunod ako. Ang death threats na natanggap, yan ay maaaring kuhanin na ebidensya na talagang nagpapakita na merong pagpaplano na patayin yung biktima. Ang pamunuan ng barangay, sinisiguro namang tututukan ang seguridad ng kanilang mga tanod. Naghingi kami ng tulong kay Hipe, pinadalhan mga pulis dito sa barangay para hindi na maulit ang mga pangyayari. Walang kasulti niya na punta, surrender na siya, dili lang kami apilon ta nga kami way mga labot. Mag-ingat kahit pa may kinakapitang agimat. Dahil pag ito'y pumalya, na wag naman sana. Pero malamang sa malamang, isang bala ka lang. Thank you for watching mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.